Hi guys! Good evening! Welcome back po dito sa Gandara sa channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik upang magatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay ang tungkol po dito sa cheating issue ni Paolo Avellino kung saan pinagtanggol nga po siya ni Chinita Princess. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo sa mga susunod nating chika. Maraming salamat! And dumako naman tayo ngayon mga kakimpaw sa pagbabasa ng comment ng ating subscriber bilang pasasalamat ko sa pagtutok po nila parate sa atin pong mga balita araw-araw. So, ang comment na napili natin ngayon ay mula po kay Miss Edna Rubio. Shoutout po sa inyo. Ang sabi niya rito, si Darren ang may gusto kay Karil. Kay Kyle. Yan, ikaw Darren. Kahit joke mo lang yan, pero hindi mo alam selos ang mga fans. And bashers, hindi si Kim tulad ng ibang babae na flirt. One man lang si Kim magmahal. Noon pa man, hindi si Kim nagpapatinag. Maraming may crush kay Kim, pero hindi nila marinag Kim Pao. Si Darren lagi niya yan si Kim bardagulan. Kung minsan pa, palyan. Gusto lang mabash si Kim. Si Kim babaeng matino. Hindi yan basta-basta papaligaw o sasagot. Maraming nanliligaw, mayaman, may level, pero deadma sila kay Kim. Ganun din si Pao. Hayaan nyo na lang, bashers lang, gumagawa ng fake news. Kung Kim bash nila, Pao hindi sila public. Gusto nila private. Kung ano man darating na panahon, open sila. Ayan, medyo kulang-kulang ate yung words ni Miss Edna Rubio. But anyway, concerned lang po siya kay Kim dahil sa di umano nga po ay mga labis ng mga biro ni Darren kay Chinita Princess. Sapagkat ang mga biro niya ay nagiging siya para po patikusin at mabigyan ng pagkakataon ang mga bashers na batikusin si Kim. Anyway, tungkol naman kina Kim and Paolo, super mga kakimpaw. Hindi po nila matitinag sina Kim and Paolo kasi always you beside me po sila, hindi na nila kaya na mawalay po sa isa't isa, di ba? Kaya sa pantaha ng ilan or ng marami o baka nga lahat po mga kakimpaw magkasama ang Kimpaw sa Taiwan. At the same time, itong mga bashers na to, panay lang po talaga gawa ng fake news. Si Kim hindi tulad ng babaeng iniisip nila na pumapatol sa kahit na sino. So, yung tungkol kay Kyle, huwag na natin saklawan yung tungkol sa kanila ni Darren. Alam ko mag-best friend po sila. Magkakaibigan po yan sila. Mahirap din naman pong manghusga ng tao. Ang sa atin lang, wala pong Kyle Kim. Okay? Code name lang po yon ni Paolo Avellino para sa mga Showtime host, mga kakimpaw. Kumbaga, symbolism nga lang daw po yan, inside joke ng mga Showtime host. Kaya mapanatag po kayo. Ang Kyle na yon ay wala pong iba kundi si Paolo Avellino. But I agree na si Darren dapat mag-ingat minsan. Marami na ko confused, selosa pa man din po ang ilan na Kimpaw fans. Kaya ingat-ingat lang din talaga, 'di ba, mga Kimpaw, kung ayaw niya na nababatikos din ang bestie niya na si Kimi. Pero importante mga Kimpaw, okay pa rin naman po sila. And hindi naman po sineryoso ni Kim itong biro na to ni Darren, mga kakimpaw. They are okay, wala pong naging lamat sa friendship nila. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa next topic natin ngayong gabi at patungkol nga po ito sa date nila Kim and Paolo sa France, mga Kimpaw.
So sabi nga dito, you're not just with someone who treats you to expensive food, but Michelin-starred restaurants pa talaga. Gosh, you truly deserved the very best, Kimi. So happy to see you being loved, cherished, and experiencing all these beautiful things in your life with the one. Uy, with the one. Talaga naman nakaka-caps lock pa. Anyway, may naalala lamang po ako, 'di ba? Isa pong fans abroad ang nagbahagi na talagang nakasabay nila sina Kim and Paolo sa isang Michelin restaurant nga daw po mga Kimpaw. And super mahal nga daw po ng mga foods sa pagkakain ka sa ganitong kasosyal na mga resto. So, maraming hindi naniwala nun kasi sabi ano lang daw talaga yon, parang pampalubag loob sa mga namimiss ang Kimpaw. Pero turns out, totoo pala talaga. Ang sabi kasi ng commentor na yun is that di na lang nila pinicturan for privacy naman nila. Hinayaan na lamang nila. And contented na po sila na makita ito ng personal, di ba, mga kakimpaw. Anyway, dumako naman po tayo ngayon dito sa cheating issue ni Paolo Avellino, mga kakimpaw. Ayan, 'di ba nung nakaraan nga naging matunog to na usapin sa social media. Cheating issue na si Paolo mayroon pong sa kanya pong trabaho, mga kakimpaw, kaya pinag-iingat at nagsusumbong po sila kay Chinita Princess na para bang sigurado sila na may ginagawang kalokohan si Paolo Avellino. Ngayon, meron ako nakitang post ni Chinita Princess, mga Kimpaw, sa IGs gamit po ang template na to. So, nakalagay dito, no cheating. Add your pick and let Insta decide song. Grabe na humaling nga ngayon si Chinita Princess sa templates, mga kakimpaw. At nakakaano lang din itong ginamit ni Kimi na para bang sagot, pasimpleng sagot sa mga issues nilang dalawa ni Paolo Avellino. Tapos yung picture pa ni Kim na super ngiti, super saya lang po, mga kakimpaw, na parang tinatawanan na lamang po ang mga bashers, tinatawanan na lang po ang lahat, pati problema, mga kakimpaw. So, kung gagamitan ng logic and kung may malalim itong pakahulugan, mga kakimpaw, maybe yung no cheating, alam naman natin na patungkol po yan dun sa, sa template. But, pwedeng sagot doon sa cheating issue ni Paolo na no cheating. And then, yung tugtog pa man din, mga kakimpaw, forever your girl. So, si Kimi ay forever, mga kakimpaw, na girl ni Paolo Avellino. Kaya ayan, for the, na lang si Kimi smile at tinatawanan na lang po ang mga issues. Pwedeng ganun, di ba, mga kakimpaw? Kung iisipin mo. Pero kung wala lang talaga, it's just a template, nagpapakaano lang tayo dito. Nag-overthink lang tayo, mga kakimpa, at binibigyan ng kahulugan ng mga bagay-bagay. Wala tayong magagawa doon, mga kakimpa. Anyway, okay na rin kung sagot to ni Chinita Princess para po sa mga issues na yan, para makampante na ang lahat ng Kimpaw Lanchas, para matahimik na ang issue and all. Para matuldo ka na rin ba, mga kakimpaw? Anyway, dumako naman po tayo dito sa event ni Paolo Avellino ngayon na ibinalita po ng Pola Oriental Mindoro. So, sa June 24, 2026 nga ang event ni Paolo. And ang Kimpaw Lanchas ay nananawagan na baka naman daw po pwede isama na rin ang Kimpaw, kumpletuhin na rin nila. Nananawagan sa dalawang politiko na to, mga kakimpaw, Congressman Arnan and Mayor Jennifer ng Pola Oriental Mindoro. Sila yung responsable dito, mga kakimpaw, kasi ito nga po'y handog nila para sa mga taga-Pola, mga kakimpaw.
Kaya dito po sila nananawagan. Baka naman daw po congressman and mayor, kumpletuhin nyo na ang Kim Pao. Anyway, sabi naman dito sa comment po ni Miss Leon Talian, one thing more, let us give Kim Pao peace of mind. Let us pray for them, whether they are only friends or real-life partners. Both are loved by many. Only bashers try their best to destroy whatever relationship they have. Please let us not force Kim and Paolo for what they are not. Ang daming fake news. We should be happy whatever their relationship is. As Kimmers, let us pray for her to be able to find the real partner she will be happy with, so with Paolo. If they are the ones, thank God. But if not, let us pray for the best for each. Ayan. No toxicity, mga kakimpa. Wala nang mga hanash at kung ano na pa sinasabing negatiba kay Kim or kay Paolo Avellino. Just pray for the good sa kanilang dalawa, diba mga kakimpa? Kung hindi talaga sila, then pag-pray natin na mapunta sila sa tamang tao. Diba mga kakimpaw? Hindi na kailangan po tayo negative sa buhay. Anyway, sabi naman ni Miss Leticia Rubin, good morning Gandara. Thank you for your respect towards the privacy of Paolo family, especially his son, Aki. I wish some fans would have the intelligence and attitude like yours. Nako, Ma'am Leticia, pinapapalakpak niyo naman yung tenga ko. Pero yes, about kay Aki, mga kakimpaw, talagang medyo, po ako dyan maselan, ibalita, kasi I know, hindi naman public itong si Aki. Anak siya ng artista, yes, pero hindi siya artista. Kaya hindi ko na inaano pa yung tungkol sa buhay niya at kahit pictures niya, di ko rin ginagamit, mga kakimpaw. Anak siya or produkto po siya ng dalawang artista, kaya pwede rin siya maging artista, mga kakimpaw. Pero 'di ba, hindi po pinilit nung dalawa na maging artista tong si Aki, for sure, kasi pinoprotektahan ni Paolo at ni LJ si Aki. Nasa isip ko yan, mga kakimpaw, nakatatak yun sa isip ko. Kaya every time na may update sa mag-ama, ayan, sinasabi ko na lang na in-spend ni Paolo Avellino ang kanyang panahon kay Aki, ganyan, para makapag-bonding sila. Pero using Aki's picture o di kaya mga kakimpaw, mag-research pa, kamusta na siya ngayon and all, hindi na po natin ginagawa yun. Kalabisan na siya for me. Kasi may privacy po sila, mga kakimpaw. Anyway, hanggang dito lang po muna, mga kakipi. Thank you so much sa pakikinig. Kita kas po muli sa susunod natin, chika. Maraming salamat.